What's up mga kaplanner? So, magandang araw sa inyo. Ito na naman si Carmos, also known as the Pinoy Planner. So, ngayon mahigit isang buwan na kami dito sa Luzon, lockdown. Inaabangan ko na lang ngayon gabi saka umaga. So na-extend itong lockdown hanggang katapusan itong April. Shout out din sa mga frontliner natin, ang mga medical personnel at sa mga pulis, sundalo at sa mga barangay official na nag-i-implement nitong lockdown. So guys, kung wala kayong masyadong pupuntahan, mas maganda stay na lang kayo sa bahay nyo, mas safe pa kayo. Ngayon kung lalabas naman kayo, huwag kakalimutan magsuot ng mga PPE or personal protective equipment para hindi kayo mahawahan itong COVID-19. So babasahin ko lang itong pinadalang comment ni Mr. Matik Bana tungkol dun sa Primavera tutorial natin, part 5, yung resource loading. Tinatanong niya, Master, paano yung material cost? So Mr. Bana, yan ngayon ang topic natin. How to assign resource material cost from bill of quantity or BOQ to P6 schedule. So, umpisahan na natin. Meron tayo ngayon ditong project, itong Reinforced Community Irrigation System Phase 2. Itong project na to ay irrigation pipeline 1.2 meter diameter FRP or fiber reinforced pipe. So mayroon itong 20 kilometer length. So sa may Jubail, Saudi Arabia ang project na to, under siya ng Royal Commission project. So kung titingnan nyo, wala pa ditong budgeted cost kasi hindi pa natin nilalagay yung mga amount galing sa bill of quantity. So ang gagawin natin ngayong tutorial, yung bill of quantity, yung amount saka description nun, ilalagay natin sa resource nitong project. Then after malagay natin sa resource, i-distribute natin sa lahat ng activities nito. So guys, ito yung BOQ or Bill of Quantity nitong project na yan. So under sa Royal Commission. So ito yung location, Jubail KSA. So ito yung title, Reinforcement of Community Irrigation System Phase 2. Ito yung contact number or NTP number. So ito yung mga item na. Ito yung pay item number. Tapos may description dito. Quantity, unit price in Saudi Riyal. Then amount total nung amount ng every item. So ito lahat yan. So ang total contract amount ng project ay 57,934,340.88 Saudi Riyal. So ang gagawin natin, itong lahat ng item na to sa BOQ, ika-transfer natin sa resource ng project. Then after i-transfer natin, i-distribute natin sa bawat activities. So ganito ang gagawin natin guys. So ito yung project natin. So click resource, enterprise resource. So ito na yung resource ng lahat ng project dito sa system ng laptop ko. So add tayo. So may lumabas na item dito. So ililipat natin siya sa first level. So itong ano na to, gagawin kong first sa resource. Dami resource lang to. So labor siya. Dami resource. Itong resource ID na gagamitin natin, kukunin natin yung NTP number nito, which is 57529.
Copy. Balik dito. Paste lang natin dito. Tapos ito yung title ng project. So ito yung title ng project. Copy uli natin. Balik tayo dito. Paste. So yan lang. So ang gagawin natin dito guys, yung calendar isisit, kaya ako gumawa dito ng dami report, dami resource para isiset natin yung calendar dito saka yung currency. So babalik tayo dito sa unit natin. So titingnan natin kung anong calendar siya. View, show on buttons, activity details. So kahit anong item din guys, hindi ka lang in general, makikita na natin dito yung activity na ginamit dito sa project na to, yung RBBL-1. So kahit saan dyan yan ang yan, kahit anong i-click mong activities, yan ang ginamit na calendar, RBB-1. So balik tayo uli dito sa resource. So ito, hanapin natin yung RBB-1. Ito guys, RBBL-1. Ngayon, na-set na natin yung calendar. Ito ngayong currency guys, lipat natin sa Saudi Riyal. Ayan. So, na-set na natin ngayon yan, yung calendar, saka yung currency. Pwede na tayo maglagay ng mga item magmula sa BOQ. So, add. Ayan, napunta siya doon. Lumabas na. So, lahat ng item sa BOQ guys, material lahat yun. Yan. So, material siya. So, yung first item natin, ito guys. Ito guys, ang first item natin. So, click lang ulit, copy. Balik dito. Paste natin. Ayun na. Tapos itong pangalan ng item, resource name. Copy. Paste natin dito. Then, material. Then, yung unit price. Dito natin babaguhin guys yung unit price. Yan. Hindi mababago dito, dito natin babaguhin. So yung unit price niya ito. Copy. Balik dito. Paste. Ayun, napunta na. Ngayon guys, yung unit of measurement niya, lump sum. Ayun guys, tapos na yung isa. So ganyan lang guys. So add uli. Ayan, dilipat natin sa same level. Ayan. At nag-automatic na yan guys. Kung titingnan nyo, ayun na yung ano niya, automatic na yung calendar saka yung currency. So kaya yun ang purpose kaya ako naglagay ng dami resource dito. So itong second na item natin, ito yung pay item number. Copy. Paste lang dito. Ito yung pangalan. So, the mobilization. Copy. Paste. Material uli siya. Tapos yung amount guys, ito. Siya nga pala, ay, ito yung amount guys. Copy. Balik dito. Paste. Yung lump sum, yung unit niya lump sum din. Okay. So, nakadalawa na. So, yung third, ano na. Yun nga palang, itong total amount na to guys, hindi na natin ito ilalagay kasi kukumpute na yan ng Primavera. Ang magkukumpute niya kapag tinransfer na natin tong mga item na to sa activities. Kukumpute na yung automatic ng Primavera yan.
Copy. Balik dito. Paste. RC manual camp accommodation. Copy. Paste ulit dito. Then material din siya. Tapos ito yung ano niya, unit price. Copy. Paste. Langsam din yan guys. So add ulit. Then yung third ay yung fourth na. Ito na. Copy. Paste. Then this is the 500 mm diameter FRP gravel bed and surround. Copy. Paste. Resource type material. Ito yung unit price. Paste. Ito guys, yung pipe na yan, ang unit of measurement niya, linear meter. Ayan guys. So nakaapat na tayo guys. Ito lahat guys, lalagay natin lahat ng item na yan. Ilalagay natin dito. So guys, ganun lang lahat ang procedure. Natapos na natin tong apat. So itutuloy ko lang to lahat. Ganun lang ang gagawin procedure natin. So guys, di bali punta tayo sa resource guys. Na-transfer ko na lahat ng mga data galing sa bill of quantity papunta dito sa resource. Ito, na-transfer na lahat dyan. Ayun guys, hanggang dito. Ayan, hanggang dito guys. Sa 4.03.0B. Ayun guys, hanggang dito. So, na-transfer ko na. So, ang gagawin natin ngayon, i-assign na natin itong mga resource sa mga activities. So, balik tayo ngayon dito sa activities natin. So, itong nakikita natin ngayon dito, may milestone date. 0 pa yung total budgeted cost natin. Meron ditong milestone date. So, walang mga activity, walang amount yan. So, walang amount yan. So, 0 yan. Dito ngayon tayo mag-assign ng resource sa mobilization dahil may pay item yan. So, yung mobilization na yan. So, view, show on buttons, activity details. So, ito ngayon dito tayo mag-assign ng resource sa mga activities guys. So, yung unang activities natin na may resource, yung mobilization. So, pipindutin lang natin yung mobilization, tapos add resource. Hanapin ngayon natin dito yung mobilization. Ayan guys. Ito, mobilization. Click lang itong positive. So, yun, guys, na-add na siya. Dahil yung mobilization na resource natin sa mobilization isa lang. So, dito lang natin siya i-assign. So, yung budgeted units natin dito, lalagay lang natin na 1. Yan, equal. Yan, lumabas na guys. 2.88 million. So, ganun naman dito sa second activities natin, Royal Commission Manual Camp Accommodation. Ganun din, add resource. Hanapin din natin guys.
Ito guys, RC camp accommodation. So a-add na din natin, close na natin. Ngayon yung item na yun guys, para lang dito sa Royal Commission Manual Camp Accommodation. So isang activities lang ang lalagyan natin nun. Wala siyang ibang kahati. So yung budgeted units niya 1. So yun, naging ano na siya, 1.02 million. So ito yung guys, ito 1.02 million. Yan. Tapos guys, yung demobilization natin nasa dulo. Ito, demobilization, nasa last activity siya. Pwede na natin lagyan add resource. So ito guys, demobilization. Ito demobilization 1.9 million. So lalagyan na naman natin budgeted units 1 lang kasi wala siyang ibang activities eh. Isa lang activities niya para sa demobilization. So ayun, nagkaroon na ng 1.9 million. So total, ito na lahat yung total na nalagyan natin ng resource amount. Ito na 5.8 million na lahat. Ngayon, nasusunod na activities guys, ito nga palang mga complete service submission of all reports. Lahat ito, walang pay item yan. So wala tayong lalagyan ng resource dyan dahil walang pay item. So ang susunod natin lalagyan guys ng resource itong irrigation pipeline na pipe laying na 1.2 meter diameter. So yung 1.2 meter diameter, kung titingnan natin sa BOQ, ito yan, itong 1.2 meter diameter FRP na yan. Ang total length niya 18,421 linear meter. So yung 18,420 naka-distribute yan sa iba-ibang location. Ito kagaya nito, irrigation line, ang location niyan line number 9. Meron sa susunod niyan, merong namang number 11, merong number 10. So maraming iba-ibang location. So para malagyan natin, pwede siyang lagyan isa-isa. So matagal yung pag isa-isa natin siyang lalagyan. So ang gagawin natin para mas mabilis natin malalagyan, ipipilter natin. Ipipilter natin yung pipe laying lang na 1.2 meter diameter. So click filter. So new, yan, hanapin lang yung activity name. Ito guys, activity name. Ito guys, papalitan natin ng contains. Tapos ito guys, lalagyan natin yung may activities na merong nakalagay na pipe laying. Pipe laying das 1.2 meter. Pwede na yan guys. So click lang ito, click lang yung OK. Ayan, na-filter na siya guys. So para hindi nakakalito, tatanggalin muna natin itong mga WBS na ito, temporary. So pindutin lang itong group insert, click lang dito sa group by, pindutin yung none. Okay, yan, lumabas na guys lahat. Ito yung mga activities na lalagyan ng 1.5 laying 1.2 meter diameter. So marami, iba-iba ng location yan. So lalagyan na natin siya ng activity ng resource. So click view, show on button, activity details. So ito guys yung resource nya. Titingnan nyo, 0 pa lang yung resource, wala pang nakalagay. So pindutin lang yung add resource, lalabas. Ito yung guys, hanapin natin. Ito. So iha-highlight lang natin to, magmula dito, magmula dyan hanggang dito sa baba.
hanggang dito. So yan, na-highlight na lahat. Pipindutin natin itong positive na to, assign. Isang beses lang pipindutin guys. Kung titingnan natin yun, naka-assign na siya. Assign. So meron na siya. So guys, pwede nyo siyang lagyan dito ng mga quantity, budgeted units. Kaya lang guys, matagal. So meron akong ginawa ditong setup na layout. So pindot lang yung view, layout, open. Click lang dito, no. Hanapin lang yung ito, resource table. Open. So makikita natin dito guys sa upper portion, ito yung ano natin, yung project natin, yung mga layout na ito, mga activity ninyo. So dito sa lower portion, ito naman resource ID. So i-set up lang muna natin ito, current project resource. So makikita natin dito, apat na resource na yung nailagay natin: mobilization, demobilization, itong RC manual, saka yung 1.2 meter diameter pipe. Pero hindi pa natin nalalagay yung mga quantity. So pag pinipindot itong resource ID na ito, lumalabas dito sa bandang kaliwa yung activity kung saan natin inilagay yung resource na yun. Pag itong demobilization ayun, lumalabas itong RC manual, ayun, itong 1200 diameter FRP, yun, marami. Ito yung nilagyan natin ng resource kanina, kaya lang wala pa siyang quantity guys. So guys, dito natin sa budgeted unit, dito natin ilalagay yung mga quantity. Ibig sabihin yung total length ng bawat pipe sa different location, dito natin ilalagay. So pinag-aralan ko yun na yung plano, nilagay ko na dito yung length ng bawat pipe na ilalagay sa different location, kagaya nito. Itong location na to, itong L2.01.0D, ang length ng pipe na ilalagay sa kanya 1,354. So yun ang ilalagay natin dito sa budgeted unit. So lalagay natin ng 1354. Yan, nalagyan na siya ng budgeted unit. So nagkakaroon siya ng equivalent amount dito, automatic. Yung amount na to guys, itong 2.5 million na yan, dito yan nanggaling guys sa tingnan natin sa resource. Itong pipe na yan, ang per linear meter niya 1,862. So namumultiply siya sa 1,354 na length para dito sa location, kaya lumabas itong 2.5 million na yan, yung amount. So ang lalagyan natin lahat ito ng length, bawat direction. So ito 260. Yan, ito na total na yung ano niya. Ito guys, 1354. So ilalagay ko na lahat guys. So guys, nailagay ko na lahat ng value dito sa budgeted units. Ito yung length ng bawat pipe sa different location, no? So nakuha ko yan sa tiningnan ko sa plano ng project guys. So ayan, nailagay ko na lahat yan. So malalaman natin guys kung tama yung distribution natin ng length, ano. So ang total length 18,421. Ito yung equivalent amount na 34 million. So tingnan natin sa BOQ kung tama yung 18,421. So ito yung guys. So ito yung total length niya, 18,421. Ito yung equivalent total amount na 34 million.
So tama guys, yung distribution natin dito ng link. So guys, ang susunod natin lalagyan ng resource itong valve chamber, itong construction of valve chamber type 3. So ito yung mga activities niya. Excavation, dewatering, shoring, etc. So type 3 siya. Tingnan natin sa BOQ guys yung type 3. So yung type 3 guys, ito 6 na piraso siya. 16 na piraso, ito yung amount niya, 316,000. So wala dito guys nakalagay na activity, hindi naka-distribute kung magkano ang excavation, anong value ng excavation, dewatering, shoring, reinforce. Kung hindi naka-distribute, nakalagay dito lump sum na 316,000. So gumawa ako guys ng percent weight distribution para sa valve chamber type 3. So ito yung guys, valve chamber type 3, budgeted cost distribution 316,000. So pag excavation 2%, dewatering 4, shoring 4, reinforced concrete 30%. So ayan lahat, pag naka-distribute siya 100%, ito yung equivalent budgeted cost niya. So yung ganitong klaseng distribution, percent weight distribution ng isang item, ipapa-approve to sa client kung payag sila sa ganitong distribution. So nagkasundo na kami ng planner ng Royal Commission, okay sila sa ganitong distribution. So ayan yun yung in-implement namin. So balik tayo guys dito. So ito ngayon yung activity. So ito yung mga activities ng valve chamber type 3. So click lang, so lalagyan na natin siya ng resource. So click ng view, show on button, activity details. So yung mga activities ng construction of valve chamber type 3. So i-highlight lang natin lahat ng itong activities na ito, magmula dito sa excavation hanggang dito sa installation of valve. Then click itong resource, then hanapin lang yung type 3. So ito na yung type 3. So click lang yung add, isang beses lang pipindutin, then close. Meron na siyang resource dito lahat. So balik lang tayo guys dun sa layout natin kanina, layout open. Ito yung layout natin kanina. So open ulit. So click lang dito sa display, yung filter, yung current project resource. So ito na guys yung mga resource na nailagay natin sa mga activity. So ito yung valve chamber type number 3. Guys, so yung percent weight distribution na dito natin ilalagay sa budgeted units. So itong excavation 2%, so 0.02. So meron agad siyang lumabas na equivalent amount. Itong dewatering 0.04 or 4%. Shoring 0.04 din. Then reinforcement 30 or 0.3. Yung cover and ladder 7% or 0.07. Then external coating 4% or 0.04. Then yung internal coating ganun din 0.04 din. Then backfilling 2% or 0.02. Then itong last installation of gate valve is 43%, 0.43 is equal to 1 unit. So equivalent siya sa 316,481.85. So tama yung distribution natin. So naka 5 resource na tayo guys na i-assign dito sa mga activities natin. So ganun lang guys ang principle niyan.
para lahat ng activities na tumalagyan ng resource. So paulit-ulit lang yun guys. Pagkatapos natin malagyan lahat ng activities ng material resource, merong equivalent quantity at may equivalent na budgeted cost. Ito na ngayon yung project natin. Lahat sila meron ng quantity, may budgeted total cost na lahat sila, may mga quantity na rin yan. So nalagyan na lahat dyan, andun sa dulo. So ito guys, ang total contract amount niya 57,934,340.88 million Saudi Riyal. So kung titingnan natin dito sa BOQ, ayun, pareho sila na 57,934,340.88 million Saudi Riyal. So it means na tama yung distribution natin ng mga quantity unit cost from BOQ to activities. So hanggang dito na lang guys. Huwag nyo lang kalimutang i-share, i-likes at mag-subscribe sa YouTube channel natin para dire-diretso ang Primavera 6 tutorial natin. So paki-click na rin yung bell button para updated kayo sa mga bagong video na lalabas. Okay, thank you.